yung tunay na obedience na nire-require ng Diyos, hindi yung susunod ka sa rules, kundi yung magiging mabait ka. I'd like to read the text na ating pag-ano po ngayon. 1 Peter chapter 1 verse 14 hanggang 16. Sabi po dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ito po yung devotional text ko kaninang umaga. And as I was pondering on this, naisip ko, this is really about obedience. Dinidescribe dito ni Peter yung buhay ng isang Kristiyano and part of his experience sa Christian is obedience. Actually po, si Peter, he was the disciple sent to the Jews, while Paul was sent to the Gentiles. Si Peter naman ay pinadala siya, tinawag siya ng Panginoon sa mga Hudyo. And this letter is sent hindi sa mga Hudyo sa Jerusalem, kundi sa mga Hudyo na nagkalat sa iba't ibang lugar sa Roman Empire. Kasi po noong 70 AD, dinestroy ng Romans yung Jerusalem tsaka yung temple. And yung mga Hudyo doon, nagkaroon tinatawag na diaspora. Nagkalat nila. And I believe this letter was addressed to the Jews who were scattered. Nabanggit po dito basahin ko yung simula ng book. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect. Kaya masasabi ko po na sinabi sa mga Hudyo kasi yung God's elect, it is a call name. Ito po yung tawag nila sa mga Hudyo, elect. Exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So ito po, malawak na lugar ito. Galatia, napakalaking lugar nito Cappadocia at Asia, ito yung Turkey, tinatawag nila Turkey noon, at Bithynia. So maraming lugar po na pinagkalatan ng mga Hudyo, and he was sending this letter to them. Ibig sabihin po, itong letter na ito ay circular. Peter expected it na umikot sa mga probinsya na iyon. Sabi sa verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Kaya kung mapapansin ninyo, yung term dito na inuulit-ulit ginagamit ay yung term na obedient. Kasi yung mga Hudyo, they were a people of the law. And binigay sa kanila yung Ten Commandments, tsaka ibang mga laws. It was entrusted to them by God. And yung ibang mga Hudyo nga, yung mga original Jews na hindi mga Kristiyano, kagaya ng mga Pharisees, mga Sadducees, yung religion nila nakasentro sa law. They believed that you would be assured of eternal life if you obeyed the law perfectly. Now, nung maging Christian na itong mga Hudyo na ito, hindi na ganun ang belief nila. Of course, they believed that they were saved by grace, but still, napakataas pa rin ng level ng pagpapahalaga nila sa law. And you can see this in Peter's letter na mataas yung pagpapahalaga niya sa law. Kung pupunta po tayo sa verse for consideration natin, and if we begin in verse 13, makikita natin yung focus on grace. Sabi sa verse 13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. So, sabi ni Peter, magsentro kayo, set your hopes. Dapat dito ang hope ninyo, dito pagtitiwala ninyo sa grace na marireveal sa revelation ni Jesus Christ. Dapat po doon sila nakasentro sa grace. Kasi ganoon naman po ang buhay Kristiyano, dapat nakasentro tayo sa grace. But kasunod noon, after centering your hope on Jesus Christ, he now discusses obedience. Ano po?
As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as he who called you is holy, be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Dito po gusto kong i-discuss yung uri ng obedience na naniniwala si Pedro na dapat magkaroon yung mga Kristiyano. Kasi yung mga Kristiyano, dapat iba yung obedience nila sa mga Hudyo lang. Kasi yung mga Hudyo, they were strictly obedient to the law, pero yung obedience nila sa letter lang, to the letter of the law. They thought that if they obeyed the law perfectly to the letter, kakaroon sila ng assurance of eternal life. But itong obedience na to, na itinuturo ni Peter, ay may ibang quality kaysa sa obedience ng mga Hudyo. Gusto ko yun na silipin natin. Ano yung mga qualities ng obedience na pinopromote ni Pedro na dapat magkaroon yung mga Kristiyano? Paano naging iba yon sa obedience ng mga Hudyo? Yun po ang gusto natin i-consider. So first of all, I'd like to point out, yung obedience na tinuturo ni Peter ay obedience ng anak. Sabi niya kasi sa simula ng verse 14, as obedient children. Ano po? So naniniwala ako na yung taong nakaka-obey sa law, siya ay isang anak ng Diyos. At hindi ka makapagbibigay ng tunay na obedience sa law kung hindi ka muna maging anak ng Diyos. Po. Ano ang kaibahan ng obedience ng isang anak at ng isang slave? Well, nakabase yun sa klase ng relationship meron sila sa master. Yung slave, meron siyang legal relationship sa master na nagutos sa kanya. By law, nakabind yung slave na dapat sumunod siya sa master niya. Kahit anong sabihin ng master niya, dapat sumunod siya. Yun yung law noon. Kapag hindi susunod yung slave sa utos ng master, may karapatan yung master na in fact, ipapatay siya eh. Ganong klase yung authority na meron yung mga master sa kanilang mga slaves. Strictly dapat sumunod yung slave sa lahat ng utos ng master. How about the child of the master? Anong klaseng relationship meron yung child sa master? It was not a legal relationship. Wala naman sa batas na dapat sumunod yung mga anak. Hindi naman kinakailagay sa batas yun, no, Bonch? Ano sa palagay mo? Anong klaseng relationship meron yung isang anak sa kanyang tatay kung hindi siya legal relationship? So naniniwala po ako, yung relationship ng anak sa ama, it is not a legal relationship, but it is a loving relationship. At sinabi nga ni Pastor, it is a filial relationship. Yun yung klase ng pag-ibig na meron yung isang anak para sa kanyang magulang, sa kanyang tatay. Even if he's a master in the household, the child is not seen as master. Hindi master ang tingin ng anak sa tatay niya. Ang tingin niya tatay. Ako nga po yung mga anak ko hindi pastor ang tingin sa akin eh. Kung tawagin nila ako, Joel lang eh. And I allow that. Because I believe na yung tatay dapat maging friends sa kanyang mga anak. Po, I don't exert my authority sa bahay. Hoy, pastor ako dapat sumunod kayo sa akin. Hindi po ganun sa bahay, no? I'm not a pastor in our household. I am a father in our household. And I form hindi professional, hindi legal relationship sa pamilya ko, kundi loving filial relationship. So it's the same thing with the obedience of the child. Yun po yung klase ng obedience na dapat ibigay ng isang Kristiyano. Obedience ng isang anak ng Diyos. Ano po? Obedience na kung saan yung anak, hindi niya nga iniisip na sinusunod niya yung utos ng ng tatay niya. Sumusunod siya, pero kumbaga hindi kagaya ng slave. Yung slave, merong compulsion merong pilit yung pagsunod ng slave Pag hindi ginawa yun, may parusa.
Yung anak, alam niya, pag ginawa siya, pag hindi niya sinunod, magagalit yung tatay niya, pero hindi niya in-expect na paparusahan siya ng tatay niya. Kasi alam niya, mabait yung tatay niya. Ano? So, hindi pilit yung obedience ng isang anak. It's at bang tawag doon? Kusang loob. At I make it a point na yung mga anak ko, pag inutusan ko, dapat masaya sila, natutuwa silang sumunod. Hindi ako nagbibigay ng utos na alam ko na hindi matutuwa yung mga anak ko. Halimbawa, kinakailangang hugasan yung mga pinggan. Well, inuutos ko sa mga anak ko. Pero, hindi ko sila pinipilit kung meron sila ano. And I see to it na kapag sinunod nila, ay yung bang hindi sila napipilitan lang. Anong klaseng obedience ang ini-expect ni Peter sa mga sinusulatan niya ng mga Christian? It's an obedience of a child. Kaya, of a child of God. Kaya sabi niya, as obedient children. Ano, sa verse 14. Ito yung susunod po na mga words. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Okay? Ito po ang susunod na point ko. The first point about obedience is that dapat yung obedience ng Kristiyano is the obedience of a child of God. At yung susunod na point po, yung obedience, it is not conforming to the evil desires. Yung iba kasi, akala nila yung obedience ng Kristiyano, yung word for word na pagsunod lang sa law. Pero hindi nila sinusuppress yung kanilang evil desires. The point is, obedience is the suppression of your evil desires. In fact, meron verse sa Romans, kung saan yung law, yun pa yung nag-a-arouse ng evil desires. Do you know that verse? Alam niyo ba yun? Yung verse sa Romans na nagsasabi, yung law, nagagamit yung law para mag-arouse ng mga evil desires sa tao. Basahin ko it's Romans chapter 7, verse 8. This is one of my secret texts, kaya sikreto lang natin ito mga kapatid Huwag niyo ipagkakalat. Romans 7:8. Sabi po doon. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment. Pansinin ninyo nagamit daw yung commandment, at ano yung ginawa ng commandment? Produced in me every kind of coveting. So, ano ang nagamit para mag-produce ng coveting sa Kristiyano? Because Paul here was speaking as a Christian. Hindi po siya nagsasalita bilang unconverted, kundi he was already converted. Sinabi niya to. Sinabi niya, nung Kristiyano na siya, matagal na siya Kristiyano, yung sin, it took advantage of the commandment. And through the commandment, it produced every kind of coveting. Yung coveting, parang yun yung mga evil desires na binabanggit ni Peter. So, nagamit yung commandment, nagamit yung law para mag-produce ng masamang ugali, evil desire sa Kristiyano. I'd like to open the question. Ano sa tingin ninyo yung mga klase ng coveting na napoproduce ng commandment? Halimbawa, I'm a commandment keeper. I focus on the commandment. Anong klaseng evil desires ang napoproduce sa akin nang sobrang focus ko sa commandment? Ulitin ko yung tanong Anong klase ng coveting o masamang ugali ang napoproduce ng sobrang focus sa commandment? Sabi ni Robert sa chat, magagalitin. Sabi naman ni Brother Albert, I am holier than thou. Eksakto po yung mga sagot ninyo. Yung muna kay Robert, pag-usapan natin, paano ka nagiging magagalitin kapag sobrang focus mo sa commandment? Kasi yung ibang tao, kuminsan, hindi nagbibigay ng focus na kagaya mo. Yung iba, hindi masyadong pinapansin yung obedience. Nagagalit ka. And I have seen that many times po. Maraming ang angry Christian. Which is an oxymoron. Ang Christian hindi dapat magagalitin Okay? At yung I am holier than thou, pagiging judgmental. Medyo magkadugtong yun. Ang tingin mo,
Yung iba, hindi nakakasunod na gaya mo. Ang tingin mo, ikaw ang pinakamasunurin. Kaya you think yourself as holy, while others are not as holy as you. Halimbawa, hindi ka naninigarilyo. Ang tingin mo sa mga naninigarilyo, napakasasamang mga tao. Ano? Yun ang problema eh. Ah, yung paninigarilyo ba, ginagawa siyang masamang tao? Ginagawa ba siyang masama ugali? Hindi naman. Ano, naninigarilyo siya, pero di naman masama ugali niya dahil naninigarilyo siya. Eh bakit ang tingin mo sa mga naninigarilyo, masasamang klaseng tao? Ano po? That's something to think about. At sabi pa ni Robert, lalo na yabang. Yes po, nagpo-produce ng pride. Kuminsan yung ating obedience, yung ating adherence sa commandments, nagpo-produce ng pride sa atin. So that's it, ano, kuminsan, yung mga masasamang ugali na po-produce ng commandment, anger, being judgmental, pride, being obedient to the commandment does not guarantee na nagiging mabait tayong tao. We need to understand that. Ano po? Being obedient to the letter of the law, to the letter of the commandment, doesn't guarantee you become a good person. Pero, yung tunay na obedience ay dapat hindi ka sabi ni Peter yung tunay na obedience, it is not conforming to your evil desires. Dapat yung mga masasamang ugali, natatalo mo dapat. Yun ang tunay na obedience. Last Saturday, may discussion ako sa small group ni Brother Boy. Wala si Brother Boy ngayon no? I was the speaker sa small group nila. At may yung isang membro niya nagsabi sa akin, Pastor, yung isang masamang ugali dapat yung ano ba yung nasabi niya? Something about hindi bibili pag-araw ng Sabat. Yun. Sabi niya yun, isang kasalanan na gusto niya ma-overcome daw yung hindi na siya bibili sa araw ng Sabat. And ipinaliwanag ko sa kanya, hindi po palaging kasalanan yung bumibili pag-araw ng Sabat. Kasi kung minsan, kinakailangan natin gawin yun. At sa aking case, hindi nga kuminsan, madalas kinakailangan kong gawin yun. Pero sa kanya, nakatanim sa isip niya, it's a rule na hindi ka dapat bibili ng Sabat. And he thinks that is the kind of obedience that God requires. Ano po? And I try to point out, yung tunay na obedience na nire-require ng Diyos, hindi yung susunod ka sa rules, kundi yung magiging mabait ka. Yung magiging mabait kang tao, magiging mabait kang Kristiyano, that's the true obedience. Yung mga evil desires na binabanggit dito ni Peter, dapat na-overcome mo, hindi ka nako-conform doon sa mga evil desires. Ano? That's Peter's point. Ang tunay na obedience, yung pag-overcome sa mga evil desires, ang tunay na obedience ay yung pagiging mabait, hindi yung pagsunod sa rule. Okay, so that's our second point. So the first point is that true obedience is being a child of God, and the second point, ang tunay na obedience is pagiging mabait. Not being conformed to the evil desires. Okay, yung kumbaga iiwasan mo nga yung evil desires. At ito yung pangatlong point It is in verse 15 and 16. Sabi po dito, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So, I'm not saying that obedience equates to holiness. Hindi po. Hindi holiness ang obedience. Kundi yung taong obedient, he seeks to become like the holy God. Yung taong obedient, nagsisikap siya na maging holy kung paano ang Diyos ay holy. The obedient Christian seeks to become like Christ. At if he sees Christ as holy, dapat maging holy din siya. Yun ang sinasabi ng point dito. I'm not saying that obedience is holiness, hindi po. The obedient Christian seeks to become like Christ. Yun po yung sinasabi ng text natin. And if Christ is holy, then he should be also doing holy things.
Pero obedience is not holiness, but the obedient Christian seeks to become like Christ. Yun po yung ating pangatlong point. Unang-una, obedience is the obedience of a child of God. Number 2, obedience is not conforming to your evil desires. Obedience is overcoming your evil desires. Ang obedience ay pagiging mabait. At pangatlong point, ang obedience ay pagiging kagaya ni Kristo. We should seek to become like Christ. And dito, ang point na inaral dito ni Peter, Christ is holy, therefore we should be holy also. Not because we want to prove ourselves holy, not because we think that we become holy by our obedience. No. We seek to be holy because Christ is holy. And obedience is seeking to become like Christ. Medyo malaki po ang kaibahan noon. Yung bang magpapakabait ka dahil gusto mong maging kagaya ni Kristo. Kaysa sa nagpapakabait kasi ang tingin niya, kaya niyang gawin, kaya niyang maging mabait. Malaki pong kaibahan noon. Ano po? Hindi nga natin dapat tinitingnan natin yung sarili natin na holy. Yung isang tao na moving towards holiness, he does not see himself as holy. In fact, the closer he moves to Jesus, the more he sees himself as a sinner. Ano po? So, never think that you can become holy. Medyo delikado yun. Ano? You seek to be, not to become holy by obeying the law, but you seek to become like Jesus. Yun po yung tunay na obedience, being like Jesus. So, para sa akin po, ito yung, I think this is the point that Peter is trying to make sa mga Christian na sinulatan niya. Focus on grace. But after focusing on grace, ito naman yung obedience na dapat ipakita natin. The obedience of a child of God, seeking to overcome your evil desires. Yun ang tunay na obedience, yung ma-overcome ang mga evil desires mo. At pangatlo, true obedience is becoming like Christ. It is conforming to the image of Christ. Christ is holy, therefore we should also seek to be holy. Hindi natin iniisip na yung obedience ay holiness, na nagiging holy tayo dahil sa pagsunod natin, no? But we just seek to become like Christ. Kaya yung mga, and because Christ is holy, we do holy things. Kasi holy ang God na sinusundan natin. Okay. Yun po yung ating point of study ngayon. Hindi dapat natin focus yung ating obedience. Kasi itong verse na diniscuss natin, verse 14 hanggang 16, nauna yung verse 13 eh. Sabi sa verse 13 ng 1 Peter, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you. So doon na natin i-focus yung ating pag-asa sa grace, hindi sa obedience natin. Sumusunod lang yung obedience. After we focus on grace, sumusunod lang yung obedience. And grace comes with the revelation of Jesus Christ. Doon natin naunawaan yung grace kapag nare-reveal kung sino si Jesus Christ. And doon lang tayo nakakasunod. When we understand who Jesus Christ is.